Hello, kumusta na sab kaninyong tanan mga kalanog? It's me again, mga brother Rex Apa sa atong munting channel Rex Apa Lanog sa gugma sa Dios. Kumusta kanyong tanan sa akong mga supporter, sa mga atong mga subscriber, mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist Church Mission o sa atong mga kahigalaan nga mga nag-support ni atong ministry labi sa mga singing ministry, no? Salamat kay sa inyong pagtaguyod ni ining maong channel. Isang pinubrik ay nga channel mga kalanog. So kumusta tanan ng mga kaigsuunan? Dili na ako mausa-usa ang mga supporter nato. Kung sa mga wala pa makasupport, so makakita ka mo nini ay kalimot pag-like, i-share o i-subscribe sa kini. So kumusta po si Roy diyan po sa USA. Sa ating mga kapatid diyan at sa iyong buong pamilya, sana nasa magandang kalagayan kayo sa araw na ito, sa oras na ito. Upang tayo po ay palaging maging masaya sa ating buhay. Dahil nakasulat yun sa sulat ni Solomon sa Ecclesiastes 6, versikulo 6. Dapat tayo ay maging masaya dahil kahit tayo ay aabot man daw ng 2,000 years dito sa mundo, pag wala tayong kasiyahan, hindi pa rin yan dapat sa ating buhay. So, kumusta sa inyong lahat dyan sa USA? Sa akong mga kabataan usab nga among gitalikdan dito sa Kidapawan. So, kasamtangang panahon mga kalanog ni kita sa dapit sa Lawaan, no? Sitio Lawaan, sakop sa Alamada, no? Alamada, North Cotabato. So, kumusta diha? Sangay Richard sa Australia, no? Kauban sa imong kapikas. Salamat yung pagpahiluna din Salamat tayo sa speaker nga ato nga usab nga nagamit din mabuntag mahapon ato nga mapatingog pagpalanog sa mga labiton, pagpalanog sa gugma sa Dios. So, salamat yung guys tanan. Brother Christian Tuidis, salamat kayo sa imong ipot na ikaw nahimo sa maagiana namo din ni Mrs. sa mga dapit o sa makigsunan din sa dapit sa gitawag nila sitio Mangga, no? O sakop kini sa Lawaan, gitawag ni diri og sitio Mangga kuno ni area din mga kalanog. Sa ato maigsuon nga mga supportive usab nga niya din bisan tuod og dili kay sila daghan. Salamat sa mga kaigsuunan nga ni adinhi naga-support usab ni ato nga ministry. Nakasugod na ta sa atong care group, mga pila ka panimalay atong natuan gani karong adlaw atong schedule kung dili lang mag-ulan adto kita sa panimalay ni Brother Cambral kani adtong nilabay nga adlaw napalpak adto siya mga kaigsuunan tungod kay ang ulan ni Baldaman. Kung dili ni mag-ulan karong mga alas 3, so dito na usab kita dito sa ilahan ni Exxon Cabral. Sa Tibok Distrito, din sa Alamada, kumusta kanyang tanan? Shout out sa inyong tanan. Pastor Padronya, hinaot kong naa ka sa maayo nga kentang, bago pa ka nga agyan strategias, huwag ka matay sa imong mama. Hinaot ko nga maligo na, imong kasing-kasing, makatubang na sa mga problema din sa maong distrito. No? Salamat kayo sa pag-welcome mo din sa maong area. So sa di pa tama ito sanahan mga kalanog, mag-ampo sa kita, makajut alang sa pagpangayo sa tabang sa Ginoo. Dalaygon og sinibahon nga Dios nga ikos sa kalangitan, hintak na sa kabtuhon. Salamat sa imong kugmag pagkamayo. At agi kami sa langit ug kaalam ang masabtan mo tanang mabutang among pagisgutan. Kalabot sa pagpahayag sa imong gugma. O ako nag-ampo usab Mr. Solis sa Kidapawan. Ikaw makapagmaisap ngadto kaniya. Ingon nga usab siya makugihon nga naga-support sa ginagmay ni nga maong ministry. Salamat kayo Dios yung pagdawat. Sa man ko kanong ikaw magadugang ini. Tugyan mo tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So pahilo na mga kalanog kay niya napunta sa labay na itong mga video atong gisgutan ang kabahin sa mga butang nga importante kay sa atong pagka Seventh-day Adventist. Kung dili ta malipat atong hisgutan ni ining mga video ang ilhanan sa nagdala sa tinuod nga kahayag. Kinahanglan tag ilhanan mga kalanog tungod kay unang-una sa Biblia Isaiah 8:20 nag-ingon sayo ni madipara mga tawo nga wala magtuman og kasuguan pero ni ay mga lalom usab siya nga di ta kabantay malipat gyud ta 8:20 sa Isaias ngadto sa kasuguan ug sa pagpatol di sa pagsulti sa mga pulunga way kabuntagon alang nila nahibaw na tag kinsa na sila wala magatuman sa kasuguan pero ang lisod mga kalanog
kining Job 1:6 nga samtang nagakatigom ang katawhan sa Dios, ang yawa usab misaliut sa tunga. Sa ato pa naagyod sa iglesia. Nasa iglesia. Muna yung Galatia 5:4 tungod sa mga mini nga mga igsuon nga mihot misulod dinhi naniid sa atong kagawasan. Unya pag malipat ta, birahon dayon ta aron nga wala tay kagawasan, birahon na ta dito sa gawas. Tama yung atong nga bantayan. Ingon ang ikaduhang Korinto 11:13 ug 14 sa Gideon's International Version nga akong gigamit mga kalanog. Nag-ingon, for such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. So si Satanas ko no, di kay bulong nagsulupod kog kayag. Unya ang problema ng Satanas kay uno sa isaob anha sa taliwala sa mga katawhan sa Dios. Dili ni adto sa gawas kundi dinhi sa sulod. Muna si Ellen G. White nag-ingon Selected Messages Book 2 page 383 mga kaigsunan, mga kalanog. Ingon pa siya, samtang nagkaduol si Kristo dunay pundok magpakaron ingnon. Timan iha kining magpakaron ingnon ba? Sa ato pang magpakaron ingnon gani og 70 Adventist. Ano gina sa 70 Adventist? Kay magpakaron ingnon man. Si Satanas magpaka-ministros pagkamatarong. Dili ito sa gawas kundi magpaka-ministros pagkamatarong. Wa may laing matarong. Roma 2:13. Dili ang nagpatalingon sa kasuguan sa Dios may matarong sa tubangan sa Dios kundi katong nagtuman sa kasuguan mao pagkamatarongon sa Dios. Munang mo-appeal siya kay magpakamatarong pod. Naingon dinhi. Samtang nagaduol si Kristo dunay pundok magpakaron ingnon, ako magapasidaan kaninyo sa mga Adventista del Sétimo Día sa pagmatngon niadtong nag-angkon nga sila dunay bag-ong kahayag. Mao ni bantayanan ha. Kay ingon ni Ellen G. White bag-ong kahayag. Na bag-o gani ulahin na ni. Munang ingon si Ellen G. White sa Testimonies Volume 5 608 paragraph 2 ingon pa siya linibo ka mga pagsulay giandam alang ni adtong naglakaw sa kahayag diha sa kamatuoran. Ang pinakasipti og siguro nato dili na modawat og bag-ong mga doktrina. So bag-ong doktrina, bag-ong kahayag, mao ni buti pasabot yung pa rin Nag-angkon nga sila dunay bag-ong kahayag. Niya mailhan nato. Sila may kinaiya sa paglaglag. Unsa daw? May kinaiya sa paglaglag. Unsa man ang kinaiya sa paglaglag? Di ka patyon kamuton, pero patyon ka pinaagis ilang isulti. Ha? Kung mukaon kag unod, maluwas pay ginamos. Tanawar gud na. Nya panguntan kung sa Biblia bay maluwas day nga ginamos. Wala. Mao ni siya. Councils on Writers and Editors, page 50. Let him not for a moment think that there is no need of true and continue searching the Bible for greater light. Mailhan po sila. Aman. Ang ilang ipadako kadto namang dili na Biblia. No? Kay ingno naman ang Biblia nga dili kuno detalyado. Mao ni bantayan nato. Ang Biblia di ay ingon pa ni Ellen G. White, dako nga kahayag. Attitude to those claiming to have new light, cling close to your Bible, for its secret truth can purify taking the scripture text by text. Ang batasan di kuno sa tinuod nga nagclaim na kahayag, adto gyud Biblia, teksto por teksto. Ha? Karon, si Ellen G. White niingon, Great Controversy, page 464, 1911. Ngayon pa, in the light of God's word, it is not difficult to determine the nature of this movement. Pinaagi ko na sa Biblia, dili lisod iluhon kining ilang mga kalihukan. Kadtong mga minggawas. Munang bantay ta. Naingon ang sinulat Ellen G. White, Steps to Christ, page 61. We should not take the testimony of any man as if what the scripture teach. Mana nga, adto ka na birahan dito, kay na mga sunod ilutin, mga tambag ni Ellen G. White, ibiras imo, laglagon ka. Inom kag kape, di ka maluwas. Ligo ka sa adlong Sabado, di ka maluwas. Lungag ka sa adlong Sabado, makasala ka. Grabe. Mao nay bantayanan nga mga batasan nga manglaglag di sila. Sa ingon Ellen G. White, mangutan nata dito sa Biblia. Unang Juan 5:9. Gideon gihapon. If we receive the witness of man, the witness of God is greater. Biblia gini ang nagsulti. Kung adto do tas tao mosalig man, pero mas labaw dito ta sa Dios. Mo nang uban kang Ellen G. White naman sila nga libro nagpokus. So mo nang sa Marcos City mga kalanog nga nag-ingon dito, kawang lamang ilang pagsimba kanako, saglit silang pagpanudlo gihimo ilang doktrina ang mga kalagdaang hinimo lamang tao. Nakinsa man si Ellen G. White, dakong tao. Tao kayo, pareho sa mga RCC.
Nga ang gipadako mga referensya kay di kagwantas Biblia, manglayas na dito sa mga libro nga lahi mga kalanog. So ang Biblia mao'y dakong kahayag. Salmo 119:105, ang imong pulong maong lamparan sa akong tiil ug kahayag sa akong agianan. Biblia. So mo ni siya, mo nang mailhan nimo kung kini sa tinuod bang dagdag kahayag kay adtos Biblia mo tapot. Pero di na gani halos mo tuos Biblia, delikado na. Kay Satanas mo quote man pud sa Biblia ingon si Ellen G. White. Kaya na po siya it is written. Tanawan niya mas Biblia. Mapitaw na nang utaran ako nga, ang Biblia, brad, balaan o balaan. Ang Biblia, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos. Tanan ba nga sulod sa Biblia, pulong sa Diyos? Dili. Nga naman, kaya na ay pulong sa yawa. Dili na balaan. Balaan gihapon, nasagulan lang og yawa. Mo nang katawan sa Diyos, sob uno size, nga samtang nagtigom, na apoy yawa, nagpasalitot. Samtang nagmeeting si Kristo ngayong apostoles, ni salitot pong yawa, dito kang Judas, ning hunghong sa daunggan. Mo hindi kalikayan, na agyod. Kay bisan gani ang Biblia na amang gani yawa nakasulod samot ang iglesia. Mo nang di ka ngayan mo muhawa ka ng iglesia kay naibadlungon kay nga man naay yawa nakasulod. Kay nga man nagdala og kahayag pod kunuhay. Bantayan na to. Selected messages page 84 nayon si Ellen G. White. I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone as the foundation of our faith. Mao ni may anam-anam nagkailhan. Di nagihalos mo to og Biblia, bantay kay dili na tinuod nga hayag. Karon ang pangutana nganong sagad sa mga nanggula sa Adventista nga iglesia dili na halos mo tuos Biblia. So mo na daghan magikahan na to tubag. Great controversy 401. Mo na ang kingon. The Prince of Evil achieved his purpose of bringing dishonor of God and wretchedness to man. And as we see how he succeed in disguising himself and accomplishing his work through the leader of the church. Muna akong ingon nga, abtik ay siya, makuha niya, bisan pa ang mga leader. Muna nga din karon sa kamsan, tamang atong nabutangan, muna ang nahitabo mga hinigog mga kalanog, mga leader para bagi iyang tirada. We may better understand why he has so great antipathy to the Bible. If that book is read, the mercy and love of God will be revealed. Mo day nga murag alanganin sa Biblia di kay mo gamit nga naman kay makit-an di ay sa Biblia ang kaluoy ug ang gugmas Ginoo. So therefore mapasaylo ang yawa kay di man gustong pasayloon ang tao. Iya mang iduot iyang iduot kung unsa iyang kahugaw iyang tiwasan, iyang tulisokon. Mo ning bantayan nato ning nagdalag kahayag nga ingon ani. So, ingon sa Apostol Pedro, unang Pedro 4:8, ang sinaligan sa iglesia, naingon siya, bato ni nga mainiton, labaw sa tanan ang gugma, kay ang gugma mutabon sa daghang kapakyasan. So, mao ning iglesia ang gituko ni Kristo, dili perfect, dili putli, pero nalimin sa gugma. Ha? Ano bala na to, bisan sa Mateo 16:18, nang si Kristo, so diyan ikaw si Pedro ibaboning bato to koron ko akong iglesia bisan pag kamatayon dili makabuntog niini. Sa ato pa kini iglesia mga katawhan do na nagli kamatayon ngano man naulipon man sa sala. Mao lang si Pablo miingon sa Roma 11:32 gitugot sa Dios nga ang tanang tawo maulipon sa sala aron moabot ang kaluoy. Mao na tuyo dili kay mobalhin ta dito sa mas balaan mas putli wala dili na mao. Ngano man kay kung mobalhin ka sa mas putli mas balaan wa na isipyat imong iglesia. Wala na. Wa na ka bakinhanglan og Dios ana. Sama gud sa usa ka makasala gud mga kalanog. Wadto ka og korte na kay abogado. Mangutani mo abogado unsa may imong sala? Ang kuna kay labanan ka pero kung mayon kag wa koy sala, unsa may pulos abogadong labanan kag wa man kay sala. Mao na inana ang sitwasyon. Selected Messages Book 2 page 186 mga kalanog yun ini. Aduna bay iglesia nga kabalihinan ako magpamatuod nga bisan ng iglesia Adventista adunay depekto ug huyang apan gipangga sa Ginoo ug maoy iyang luwason wala siya mangulo og mga hulog. Wanang bantay-bantay ta mga igsunan mga kalanog. Tapos lang sa dili mga Adventista pero ini especially sa mga Adventist kay dunay mosulod magdalag kahayag nagpakaron ingnon pero ang kinaiya magsigig panulisok magsigig panglaglag mao ni bantayanan katapusan unsang klase nga kahayag naa nila ingon pa ang Testimonies volume 1 333 wala nay mas dako pa nga lingla nga makapalimbong sa una-una sa tao nga mahatod ngadto sa mga
tao ang pagpatuyang sa pagsalig sa kaugalingon nga espiritu. Ha? Sa pagtuo nga sila husto ug naa sa kahayag apan sa sila nahimulag palayo gikan sa katawhan sa Dios, ang ilang gihambin nga kahayag kangit-ngit diay. Mao ni mga kalanog, bantayanan, mga kaigsunan, mga Adventist. Kung makita ninyo ni nga video, i-share ninyo nga to suban sa mga kaigsunan. Kay doon na tayo proposal nga magpamisita sa mga kasimbahanan, pwede man nato madali. So karong Sabado, plano ta nga mobisita na pa sa kaiglesia nga propose sa atong mga kaigsunan karong Sabado. No? Okay, Jeremias 23:16, unsay gisulti ni Jeremias? Ingon ang Dios, wala nila makuha gikan nako kung dili sa bunga lang sa ilang kaugalingong una-una. Fiction. O dili tinuod. Muna ang tinuod nga kahayag naa sa Biblia. Unya maiwagan unsay tuyo sa kahayag aron maiwagan ang iglesia. Unya makit-an naagi bunglayon, naagi trigo nga magsagol. Ayaw ingon nga mobalhin ka sa labing putli, labing balaan. Kay dili na gyud hinuon ka maluwas ni ana. Ha? Okay, kini sa sa apa, mag-ingon, ang Diyos magapanalangin ka nato, magbugos sa lapad ug dakong gugma, ay kalimot pag-like, pag-share ug i-subscribe sa kini mo ang video. Bye-bye, God bless.